Natapos na po ang unang pagdinig ng International Criminal Court or ICC sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Dahil hindi nakadalo ng personal, dumalo si Duterte sa pamamagitan ng video link. Tumagal ng mahigit 35 minuto ang naturang pagdinig kung saan si dating Executive Secretary Salvador Mejaldea ang kumakatawan bilang kanyang abogado. Ibinasura naman po ng ICC ang kahilingan ng kampo ni Duterte na ipagpaliban ng pagdinig upang mabigyan sila ng sapat na oras sa paghahanda. Iginit din ni Mejaldea na hindi makatarungan ang naging hakbang ng ICC laban sa dating Pangulo. Itinakda naman ng International Criminal Court or ICC ang confirmation of charges hearing laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Setyembre 23, 2025. Inaakusahan siya ng pagiging responsable sa pagpatay ng hindi bababa sa 19 na katao sa Davao City mula 2011 hanggang 2016. Pati na rin sa 24 na iba pa sa ilalim ng war on drugs mula 2016 hanggang 2019. Samantala, ibinasura naman ng ICC Chamber ang dalawang mosyon ng kampo ni Duterte ngunit hindi na idinetalye pa ang dahilan. Inutusan naman po ng Energy Regulatory Commission o ERC ang Meralco na mag-refund ng 19.9 billion pesos sa mga customer nito dahil po yan sa over-recoveries mula Hulyo 2022 hanggang Disyembre 2024. Ayon sa ERC, makatatanggap po ang lahat ng customer ng refund na 12 centavos kada kilowatt per hour, habang 20 centavos kada kilowatt per hour naman ang ibabalik sa residential customer sa loob po ng 3 taon. Ipapatupad po agad ang refund sa susunod na billing cycle at ipapakita ito sa bill bilang awat o refund collect. Kinakailangan din magsumiti ng regular na ulat ang Meralco para po sa transparency. Nililinaw naman ng ERC na ang provisional order ay dadaan pa sa karagdagang pagsusuri bago ang final evaluation sa darating na Hunyo ngayong taon. Nakabuo po ng bagong halamang gamot mula sa ulasimang bato o pansit-pansitan ang mga mananaliksik mula po yan sa University of the Philippines Manila Institute of Herbal Medicine sa NIH. Ang halamang ito ay matagal nang ginagamit sa tradisyonal na medisina ay napatunayang epektibo laban naman sa gout at hyperuricemia. Sa isinagawang clinical trials na itala po ang 40% ng pagbaba ng uric acid sa loob ng 14 na araw. 63% naman sa ika-28 araw at 78% sa ika-49 na araw. Layunin po ng mga eksperto na gawing mas accessible ang tableta ng ulasimang bato sa publiko. Kasalukuyan naghahanap pa ng katuwang ang UP Manila TTBDO upang dalhin ito sa merkado bilang alternatibong lunas sa gout na nakakaapekto sa milyong-milyong tao sa buong mundo.